in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of heaven fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, mountain eternally my love's stronghold, overcoming daily with the Spirit's sword. I'm standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God. Oh yes, I'm standing on the promises, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing, standing. I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of standing on the promises of God. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon na tayo po ay patuloy na may gawain pang gabi. Po, tayo papasalamat sa Diyos na we began the day worshiping God as a body of believers, and also may opportunity tayo to end the day also to do the same. Po, purihin ng Panginoon na tayo po ay patuloy ng ating mga gawain na marami sa ating mga kapatiran ay nakatunghay sa ating live stream. So we would like to welcome you also, kapatiran, mga kaibigan, at ating pong mga live stream ay na-share sa Facebook ng ating mga kapatiran, at hindi natin alam kung saan nakakarating dito, sino nakakapanood, at kung paano maaaring gamitin ng Panginoon. So let us be in prayer. I was blessed to read an article mga nakaraang buwan at nung kasagsagan talaga ng pandemya, talagang maraming mga churches ang iniinda ang pagsasara, pero ang sabi ng isang article ay huwag mong maliitin ang pwedeng gawin ng Diyos kahit na ang kaharap mo ay isang cellphone lamang. Dahil maraming mga churches as in walang tao sa church at yung cellphone lang ang kaharap ng pastor at siya nangangaral doon, pero huwag natin maliitin. Though hindi ito pangpalit, no? This is not a substitute sa sama-samang pagsamba, sa live na yung nakikita, yung na-eksperyensya ang pangangaral ng salita ng Diyos. But again, we cannot limit. Isang mangangaral na nabuhay ilang daang taon na nakakaraan, si Charles Spurgeon, hanggang ngayon ay nagiging blessing ang kanyang mga pangangaral, though hindi audio, hindi video, kundi nakalimbag, nakalathala yung kanyang mga pangangaral at nagiging blessing. Who knows kung paano gagamitin ng Panginoon ang mga bagay na ito. So we praise and thank God. Bago tayo dumako sa ating pong tawag sa pagsamba o paghahanda sa pagsamba, ay ilang mga announcements po muna, kagaya ng nasabi natin kanina. Salamat po sa mga kapatiran na ginamit ng Panginoon upang tumugon sa pangangailangan ng ating kapatid na Sister Jean. At we are aiming to provide for her as a church ang isang buwan na kanyang oral chemo. Alam natin yung hirap na kalagayan ng ating kapatid po na ito. Salamat sa Diyos, medyo gumiginhawa, at kanina ay inabot na po natin sa kanyang partner si Kuya Alan yung isang linggo. So every week ang ating pong gawa. Dahil magkakailangan naman po nila yung kahit picture man lang ng resibo, and that is for security purposes na rin. So pag-pray po natin po ni Sister Jean, ang kanyang buong pamilya, ang mga bata. Let's pray for their health, not just their health, but also their salvation, maging ang kanyang partner na si Kuya Alan. And also, pray natin si Brother Dave, if we can just message him, just let him know that we are praying for him, we love him. I think that's a good encouragement para sa kanya. At kung makaraan nga ako kami ay sandaling nakapag-message ni
paladain. Panahon natin sa pagkakilala kay Brother Dave, that means talagang sumasakit yung may pagpili, yung kanyang nararamdaman sakit. So pag-pray natin patuloy po ang aking kapatid na si Brother Dave Paulo. Wednesday night, meron tayong time in the Word, and Friday night also. And pagkatapos ng time in the Word on Friday, ay meron tayong prayer room. And that is through Facebook room. So pag-pray po natin tayo at I would like to encourage ang mga kapatiran, if you are hindi ka pa nakakasama sa prayer room, please join, please join. It would be a blessing na kamusta ang mga kapatiran at ay pag-pray ang isa. Okay, so yun po ang ilan sa ating mga announcements and reminders. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating tawag ng pagsamba. Ito po ay para tayo lumalangin sa Panginoon, hingin ang kanyang gabay, pag-iingat, at doon din ang kanyang pagsiyasat sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Tayo po ay lumalangin sa Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos, na tila at banal sa iyo kami ay muling lumalapit. Panginoon, ang aming paglapit sa iyo ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan lamang niya, kami ay may kaligtasan. Sa pamamagitan niya, ang aming kasalanan ay nahugasan. Sa pamamagitan niya, Panginoon, kami ay nabihisan ng perpektong katuwiran. Kaya sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, kami ay lumalapit sa iyo at tumatawag sa iyo na aming Ama. Ama, makabag ka po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Napakadaming dalangin, napakadaming problema, napakadaming sitwasyon na kinaranasan ng iyong mga anak. O Ama, ikaw ang perfectong nakakaalam. Bago pa namin sabihin sa iyo, O Diyos, alam mo na. Higit pa sa aming mga sarili, Lord, alam mo ang pinakamalalalim na kailangan namin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, ay patuloy na hanapin ang iyong kalooban, sundin ang iyong mga kautusan. Kagaya nga ng sinabi ng iyong salita, sa kabila ng mga problema at pagsubok na ito ay magkaroon ng tunay na kagalakan, sapagkat ang mga ito ay gumagawa upang kami patuloy na hubugin sa wamis ng aming Panginoong Jesucristo. O Panginoon, kita mo ang bawat luha, kita mo ang bawat pagtangis, dinig mo ang panalangin ng iyong mga anak. At meron kami kumpiyansa, Panginoon, na kami ay iyong pinakikinggan. At naman ang aming hinihiling, iyong ipagkakaloob sa ayon sa banal mong kalooban. O Panginoon, samahan mo kami ngayon. Tulungan mo kami. Sadyang madaling mahatak sa ibang mga bagay-bagay ang aming atensyon, ang aming puso. O Panginoon, tunay ang sinabi ng iyong salita, sadyang madaya ang kasalanan na nakatahan pa rin sa aming mga laman. Tulungan mo rin po kami, maging ang aming mga kapatiran na nakatunghay sa lives of the Lord, na andun ang dagdag na kahirapan sa pagsamba, sa pagkatandaming umaagaw ng atensyon. O Panginoon, makabag ka po. Muli, nawa ang lahat ng aming gagawin, mauwi sa iyo ang kapurihan. Mula sa aming awitan,
Iwangis kay Jesus. Parang higit sa lahat ang gusto bukas ng mga puso sa tiniligtas ng mga hindi pa mananampalataya. O Panginoon, sa iyo kami umaasa. Sa iyo namin hinihiling ito, na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakal. Kaya aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit na ulitin po natin, I am resolved.
Manaming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, Ama, salamat sa mga panibigay ko. Yes, kami ang nasa ng salita. Lord, tunay Panginoon, ay po hindi ng bata. Inyong kaawaan, Panginoon, ay magpawalan hanggan, Panginoon. Yes. Salamat po sa katuhanan sa muli. Naalala ng Panginoon, yung mga ginawa sa aming mga pagkakulit. Hindi kami masadlak, kasalanan, Lord, kami yung inibig, Panginoon. Hindi nakita mo sa aming Panginoon, yung anak, aming Panginoon. Tunay, Lord, na wala pong kapantay. Kaya lang po ang nakalapit sa inyo, kung makita nito, ay yung anak, namin na napalatayaan, Lord, ay tunay. Walang bayan, kasalanan, Panginoon. Luis, Panginoon buhay, po kami. Salamat po pag-ibig, Ama. Tunay, na napakalaga. Wala po kaming may babayan kung inyong tukli pa man. Ginawa mo sa amin. Tunay, Panginoon, na kami po ay kulang ako sa Panginoon na ang aming kasalanan, Panginoon, ay tunay. Lagi namin naalala ang tuwing pangalan ng Panginoon. So, salamat po sa pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa salita. Hindi po kayo po ang bukas sa aming puso, Panginoon. At nakita namin, Panginoon, maganda ng buhay, Panginoon, ay magbigay. Lord, hindi kami, Panginoon, at sana, Lord, kayo po aming may taas, Lord. Kayo po aming napupuyan dapat. Dapat, Panginoon, may taas. Araw-araw namin ang buhay, Lord. Tunay, kami po'y nasa aming pang mga sarili, yung mga tamang kasalanan, Lord. Tunay, Panginoon, sa aming sarili, wala ang mga gawa, Panginoon. Pero tulungan niyo po kami, Ama. Kaya na paglawan po kami. Kasalanan ito. Tunay kami po, Panginoon, ay naghihilig, Panginoon, sa tunay. Nabibigay sa aming kabigalan. Lord, alala namin, Panginoon, yung anak na Panginoon, yung pinangako sa amin, yung darating. At sa kanyang pagdating, Panginoon, kami po, kanya po kunin. At kung saan po sinabi, Panginoon, ay tulungan po. At tunay, Panginoon, na kasalanan ay wala na. Salamat po sa pangako po. Gawa, Panginoon, yung matamis na comfort sa amin po, pangako po sa amin po, Panginoon. Kami maaliw, mga kalatan po, yung kami dadalhin sa mga pagtulog sa aming mga buhay. Dahil po, Lord, nawa, kami paalala lagi sa amin, ang yung ginawa sa amin, pamiligtas, kung paano ang yung anak, Panginoon, ay namatay sa amin. Kung paano siya naghirap ng Panginoon. Lahat ng Panginoon mga bagay nito, ito kami lumilihis na landas, kung paano Panginoon ay pakita sa amin, kung paano pabigat ang katulusan para sa aming mga kasalanan. Salamat po ng Ama sa gabi nito. Kayo po may taas, awat po Panginoon sa mga kasalanan. Namin nagawa ng harapan. Sunay. Sa araw-araw ng buhay, Panginoon, ay nakakagawa kami sa kasalanan po. Ilungan niyo po kami, Ama. Ang muli, Panginoon, dahil sa inyo. Ay mga kapatid, na imanda sa hindi karamdaman, aming kapatid na Sister aming kapatid na Brother Paul, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pag namin ito ay bigyan niyo, Panginoon, patugunan na kailangan sa atin. Palalan sa kanyo, Panginoon, ang iyong mga pangako. At tunay, Panginoon, ang aming paghihirap dito ay walang dalilan ng Panginoon. Kung para Panginoon sa iyong bibigay sa amin. Salamat po kami, Ama, sa katuhanan ito. Muli, kami mag-aaral yung salita, Ama. Tulungan niyo po kami, Pastor, brother ko. Yan po sila po sa ito. Kaya po aming mata, mamamit na namin, Panginoon, katuhanan yung salita. Kaya Panginoon, may kabuhay po namin, ang mga kapatid. Kailangan ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran, Panginoon, hindi namin nakakasama. Lord, tulungan niyo po. Ingatan, Panginoon, ang mga puso. Panginoon, sana po, Panginoon, ay mga darating na araw, Panginoon, ay mga piling namin sila. Hindi sa ito po kami magkapit ng tipo at magkaaliwan, Panginoon, para sa amin. Yes. Salamat po, Ama. Ito ay po may taas.
kami po ang may baba. Salamat po. Ito lang po ang aming tamang dalangin. Ang pangalan po ng buntong nana, aming Panginoon. Amen. Tayo po rin tumawid. Awitin po natin, I am thine. Second Corinthians chapter 9, verse 6. Really? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purpose in his heart, so let him be, not grudgingly or from necessity, for God is a cheerful giver, and God is able
Panginoon, salamat po. Kasi patuloy na pagkabay at ingat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay at niya. Sugat at kalabasan ng Panginoon. At tunay na kailang Diyos sa kami, Panginoon, nararapat lamang ng pagkasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa mga hawak ako ang lahat ng mga bagay. Ama, narito po ang kumuhanap ang naway na rin po ang tulungan po kami. Naway ang buming sa aming gagawin ng isang ngayong gawin po ng mga iyo. At nawala ng Diyos, ito kami ng tamang puso sa aming kakatulong. At nawala ng Diyos, patuloy mo kami biyayaan upang sa ganun ng Diyos. Kami ang mga pagbabalit ng sagana ng sa iyo. O Panginoon, nawa ay ikaw ang mga magpala sa amin. Gawin po sa aming mga kapatid. Tanong po kayo ng mga kapihan na bunga Panginoon ng lockdown o sa kahirapan ng buhay ng nawa ng Diyos. Ikaw ang bigay sa nila ng mga kapagataan. Nawa Panginoon sila makahanap ng mga diskarte sa buhay upang sa ganun Panginoon kanilang matutunan ang pangangailangan ng kanilang bawat pamilya. Ama, alam namin na kung kami Panginoon ay aasa sa aming mga sarili ay kami Panginoon ay bilang kaya kami ang Diyos ay umaasa Panginoon sa iyong kayalanan sa iyong magagawa sa mga sa amin. Kaya Panginoon, susumamo ko kami hindi lang ang aming sarili Panginoon, hindi ang aming mga kapatiran Panginoon na hindi kahos. Kung sila ay po ang iyong kamay Panginoon sa mga upang sila magpapala ng mga material at ng mga spiritual na mga Diyos, makikinig kami ng salita niya. Tawa ng Diyos. Ganito ang aming mga puso upang kami ang mga higit ng mga unawa at madagdagan ang kaalaman ng pagkakulong. Tulungan ko kami itong nawalan ng Diyos kami ay patuloy kang matuto Panginoon. Patuloy kami kaalam sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan ko ang aking pastor Panginoon, si Brother Paul. Ano din po Panginoon ang kanyang ibahan, kaya anak Panginoon. Bayan sila tayo Panginoon sa mga karamdaman. Nawa Panginoon, tulungan po Panginoon ang bawat mga pamilya Panginoon na umupo Panginoon sa isang Panginoon. Bayan kami Panginoon at nawa bilang Diyos, ikaw po ang simalulhati Panginoon sa aming gagawin Panginoon sa pagkakatulog Panginoon. Naway, utama namin ang aming mga puso. Kami magpagbibigay maaari ang pasya. Salamat po. Kaya mo kami ang matapos pong gawain kung aming sangkot ka sa pangalan ng Kristo. Amen. Tayo po yung mawit. Awitin po natin living for Jesus. Living for Jesus, our
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo ay dumako sa ating
Pag-aaral ng Salita ng Diyos, March 3, 2019. Nagsimula ho tayo ng ating pag-aaral sa Book of 1 Timothy. Ngayon po ay September 27, 2020. Sa biyaya at habag ng Panginoon will be our last sermon from the Book of 1 Timothy. So pag tinansya ho natin, yan ho ay 1.5 taon, pero hindi yung buong, tuwing evening service ang ating pag-aaral sa 1 Timothy, pero hindi yung 1.5 taon ang ating ginugol. At kapag binilang ho natin, somewhere around 53, this is our 53rd sermon from the book of 1 Timothy. Hindi ko pinlano na ganong kahaba, pero sa providensya ng Panginoon, sa kanyang provision at biyaya. And I hope na naging blessing, I hope na naging pagpapala, I hope na nagdagdagan tayo ng kaalaman, at lalo na ho sa atin na mga involved sa ministry, and much more sa akin personally. At kung yung naaalala, yung pagsisimula ng ating pag-aaral, ay isa ho sa mga dahilan niyaan ay sa akin, personal. Kailangan kong mas matuto bilang bagong pastor, bilang batang manggagawa sa gawain ng Diyos. And I could almost see Timothy almost on the same age na maaaring kalagayan ko, at siya yung sinusulatan ni Apostol Pablo. And I hope na kagaya ho nung sinabi ni James sa James 1:22 na we are to be doers of the word and not hearers only. I pray and hope na nawa tayo ho ay pinagpala, hindi lamang pinagpala kundi nahamon, at ito ay magdulot ng pagbabago sa ating mga buhay, ating pagsunod sa kalooban ng Diyos na ating nakita mula sa mga pag-aaral ho natin sa 1 Timothy. With that being said, let me invite you to open your Bibles, please, to 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. At babasahin ho natin verses 17 up to 21. Let's all stand up, please, para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 Timothy chapter 6, verses 17 to verse number 21. Babasahin ko ho. And I hope ang mga kapatiran na sa mga bahay-bahay ay nakatingin din kayo, sumusunod sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and opposition of science, falsely so called, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pagliligtas. At salamat po sa pagkat hindi mo lamang kami niligtas, kung hindi inilakip mo kami sa katawan ni Kristo. Inilakip mo rin kami sa mga lokal na iglesia na kung saan kami ay yung niloob na maging kabahagi at gamitin ang mga kaloob mo sa amin sa paglilingkod sa isa't isa at sa pagbibigay puri sa iyong pangalan. O Ama, sa amin pong mga naging pag-aaral ng mga nakaraan mula sa aklat na ito ng unang Timoteo, kagaya ng sinabi ng iyong salita, tulungan mo kami na lalo pang maging tagatupad at hindi tagapakinig lamang. At sa ngayong huling pag-aaral namin, O Diyos, mula sa aklat na ito, pagpalain mo po, tulungan mo po kami, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, at lahat ng kapurihan ay patuloy na mauwi sa iyong dakilang pangalan. Hamunin mo kami, O Diyos, patuloy mo kaming hubugin sa wangis ni Jesus. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
Amen. Maaari po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. Every believer, especially the minister of Christ's church, who has been entrusted with the truth, must strive to protect and preserve it. Must strive to protect and preserve the truths of God entrusted to him. Ang bawat mananampalataya, lalo na ang mga lingkod ng iglesia ng ating Panginoong Hesus, ay na pinagkatiwalaan ng katotohanan, ay kailangang magsumikap na protektahan at ipreserba ang mga katotohanan na ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. Dalawang simpleng punto ho ang gusto kong bigyang pansin natin ngayong gabi sa ating pag-aaral. Una, the charge to guard the truth. The charge to guard the truth. And then pangalawa, the charge to avoid error. The charge to avoid error. Bantayan, ang utos na bantayan ang katotohanan. And then pangalawa, ang utos na bantayan o lumayo sa kasinungalingan o kamalian. Well, I hope na sa ating mga nakaraang pag-aaral ay hindi natin nakalimutan ano ang konteksto. Unless na makalimutan natin, let us be reminded ang sitwasyon na kinalalagyan ni Timoteo. Iniwan siya ni Pablo sa church at Ephesus upang mag-minister doon at i-deal ang mga problema na umiiral sa iglesia. At isa sa mga pangunahing problema at nakita natin sa ating mga pag-aaral mula chapter 1 and on the early part ng chapter 6 are false teachers, and if there are false teachers, there are false teachings. Again, sa chapter 1 verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. At ang tono ng salita ni Pablo ay ito, meron nang nagtuturo ng ibang doktrina at kailangan silang sawayin ni Timoteo, pigilan at huwag hayaan na magkalat ng mga katuruan na taliwas sa katotohanan ng Panginoon. At unti-unti nakita ho natin sa mga pag-aaral ang mga katotohanan ng Panginoon. Halimbawa sa chapter 2, pinag-aralan ho natin ang prayer life ng church. Sa verse 8, chapter 2 verse 8, pinakita doon na ang leadership, particular sa iglesia, ay inilagay ng Panginoon sa balikat ng mga kalalakihan. Hindi ibig sabihin na walang gawain para sa mga kababaihan, pero sa chapter 2 verse 9 to 15, maliwanag ang kalooban ng Diyos para sa mga kababaihan sa iglesia at hindi pinapayagan sila na maging tagapagturo or lalo na mga pastora sa iglesia ng Panginoon. Sa chapter 3, binigyan ni Apostol Pablo ng mga pamantayan. Sino ba ang mga iordinang mga bagong lingkod sa iglesia? Kasama ang mga pastor at mga diakono sa iglesia ng Panginoon. We are given the biblical qualifications. Ano ang kailangang tignan, hanapin sa isang nagnanasa na maging lingkod sa iglesia ng Panginoon? At kung sino man ang nagnanasang maglingkod, ito ang mga katangian na kailangan niyang habulin at siya'y patuloy na lumago dito. Sa chapter 4, binigyan ni Pablo si Timoteo ng mga bagay na pagbibigay ng babala na si Timoteo ay nasa lumalaban sa isang, sabi nga, an uphill battle. Hindi madali. Merong mga oposisyon na darating sa paglilingkod ng manggagawa na ito. Nahandoon sa chapter 4 verse 6 to 16, binigay ni Apostol Pablo kay Timoteo kung ano ba ang mga katangian ng isang mabuting lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. For us to just to be reminded, ang isang mabuting lingkod sa iglesia ay isang lingkod na nourished in the word of truth. Ang isang mabuting lingkod ay nagre-refuse. He refuses false teachings. Ang isang mabuting lingkod ay someone who pursue godliness.
Ang isang mabuting lingkod ay good example. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, be thou an example of the believers. And lastly, hindi lang ito, kundi let us just be reminded, is ang isang mabuting lingkod ay seryoso sa ministeryo ng salita ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ho ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse number 13, chapter 4 verse 12, ang sabi, these things command and teach. Andun yung pag-uutos, andun yung pagtuturo. Verse 13, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. So nahandoon ang seryosong ministeryo ng salita ng Panginoon. Sa chapter 5, pinagyan pansin ni Apostol Pablo ang instruksyon mula para sa church life o sa paano makikitungo ang mga Kristiyano sa isa't isa, lalo na kapag nagkakasala. Ang chapter 5 verse 1, just for a review, rebuke not an elder but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder women as mothers, and younger as sisters with all purity. So ganun tayo makikitungo sa mga kapatiran. And then, naging mahaba ang ating pag-aaral, pero malinaw na may obligasyon ang iglesia sa mga balungang tunay. At hindi ho lahat ng balo ay may obligasyon ang church na suportahan. Nagbigay ng mga partikular na mga katangian. 60 years old pataas. They are widows indeed. Wala silang mga kaanak na nagsusuporta sa kanila. Sila ay totally forsaken. If not, lahat ay patay na. Sadya silang iniwan. At again, there is a godliness in their living. Nandun yung pagiging makadiyos sa kanilang buhay. Yung kanilang testimony ay puno ng patotoo ng pagiging o pagmamahal sa Panginoon at sa mga mananampalataya. Dito ay may obligasyon ng iglesia na sila ay suportahan. And then sa chapter 5 verse 17 hanggang 20, we also see the instruction about the support and protection of the minister or the elder. Technical word, hindi elder na matanda, kagaya sa chapter 5 verse 1, kung hindi elder na pastor. And nahandoon sa verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. At nililiwanag natin yung double honor dyan, hindi ibig sabihin dalawang respeto sa magulang, honor your father and your mother, isa lang daw. Sa pastor, doble. Kaya dapat daw mas mataas ang paggalang sa pastor. Not so. Hindi yun ang turo ng salita ng Panginoon. Ang binibigyang pansin ho dyan na honor is monetary compensation. If we may even say na sweldo yung pagsuporta ng iglesia sa manggagawa ng Panginoon, especially they who labor in the word and doctrine. Verse 19, we also see the protection of the pastor or the elder. Against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Alam ko ho na uso sa maraming mga Baptist churches ang madalas na lengguwahe ng mga pastor, touch not the Lord's anointed. Bawal kang magsabi ng kahit anong masama patungkol sa pastor. Yes! Kung isa ka lang. Kung merong 2 o 3 saksi, kailangang tanggapin ang paratang at bigyan ng pagsisiyasat kung ito nga ay may katotohanan. At anong sabi ni Pablo sa verse 20? Them that sin, and I think ang binibigyang punteriya dito ay yung mga pastor sa iglesia na napatunayang nagkasala. Anong sabi? Rebuke before all, that others also may fear. So subject, what's that? That is church discipline. Ang malinaw sa Biblia, ang pastor ay under pa rin ng disiplina ng iglesia. And take note, ang nagdidisiplina ay hindi ang pastor,
ang nagdidisiplina ay ang iglesia. Ganun din sa mga miyembro ng church kung sila ay ayaw magsisi sa kasalanan. So verse 22, pinaalalahanan ni Pablo sa chapter 5:22 si Timothy na huwag maging padalos-dalos sa pag-ordain. Lay not your hands suddenly upon any man. Huwag kang basta-basta magliliha. Huwag kang basta-basta mag-ordain ng mga manggagawa. They must be proved. They must not be a novice. Huwag kang basta-basta. Kailangan silang obserbahan ng matagal-tagal na panahon. And then sa chapter 6, pinag-aralan ho natin sa verses 1 to 10 ang mga characteristics ng mga false teachers. Andyan na sila ay nagtuturo ng mga taliwas sa katotohanan ng Panginoon at ang resulta ng kanilang mga katuruan ay mga hidwaan, pagtatalo-talo at pag-aaway-away. And then sa verses 11 to 21, these are the final instructions na binigay ni Pablo sa mga batang manggagawa na ito. And again, we just went over sa atin hong sa isang buong taon na atin hong pag-aaral ng 1 Timothy. And last Sunday, bahagi ng mga huling paalala, bahagi ng mga huling utos ni Apostol Pablo sa batang manggagawa na ito, we look at the instruction of God towards believers whom He had entrusted with wealth. Ngayong gabi, titignan natin ang instruction ng Panginoon to those to whom He had entrusted truth. Pero last Sunday, titignan natin to those whom God entrusted with wealth. May mga mananampalataya na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan. At hindi mo kailangang maging milyonaryo, hindi mo kailangang maging bilyonaryo kung anuman ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maliit man o malaki sa pamantayan ng mundo, gusto ng Diyos na tayo ay magtapat sa Kanya sa mga pinagkatiwala niya sa atin. Pero particularly yung mga tinitingnan bilang mga mayayaman, ang sabi ng salita ng Diyos, charge them that are rich. At dito sa context nito ay rich believers. Hindi masamang maging mayaman. May mga taong nasa mataas na estado ay inililigtas ng Panginoon. Again, sa chapter 6 verse 1, makikita natin verse 2 na merong mga Christians na slave owners. Meron silang mga slaves. That means na sila ay medyo nasa nakakaangat na kalagayan sa buhay. So those rich believers, pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kayamanan sa mundong ito, na huwag daw magtiwala sa kayamanan kung hindi sa Diyos. And then, hindi ibig sabihin masalamang i-enjoy kasi ang sabi sa verse number 17, who giveth us richly all things to enjoy. Binibigyan daw tayo ng Panginoon, itong mga taong ito, o tayo mga Kristiyano, pinagkakalooban ng Panginoon na upang makapag-enjoy din naman. So, hindi masamang mag-enjoy. Merong mga tao, pag nalaman ang pastor ay nagbakasyon, nagbakasyon, ginamit niya yung pera. Hindi. Kung ginamit niya yung pera ng church para sa kanyang personal na bakasyon, ibang usapan yun. Pero mag-enjoy, magpahinga, tingnan at enjoy ang mga likha at mga pagpapala ng Panginoon, to enjoy the fruit of His labor. That is the gift of God, sabi ng Ecclesiastes. But, ang isa sa dininan natin last Sunday, we can enjoy but we do not live for enjoyment. Enjoy ang mga biyaya ng Panginoon pero hindi tayo dapat nabubuhay para mag-enjoy lamang. Yung ilang mga manggagawa, Lunes hanggang Biyernes, nagtatrabaho at nakatingin lamang sila sa Sabado at Linggo na makapag-enjoy as if they are working for enjoyment. Not so. Hindi masama mag-enjoy, but we must not live life just to enjoy. At itong mga Kristiyanong pinagkatiwalaan ng yaman ng Diyos, ang sabi sa verse 18, they must be rich in good works. Andun yung aplikasyon ng katotohanan na sinabi ng Biblia, to whom much is given, much is required. Kung mas marami ang kayamanang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, mas mayaman ka dapat sa kabutihan kumpara sa iba. At ito ay utos
ng Panginoon. So we come now, lastly, dito sa charge naman ng Panginoon sa mga pinagkatiwalaan niya ng katotohanan. We looked at dun sa mga utos ng Diyos sa pinagkatiwalaan niya ng yaman. Ngayon naman, sa pinagkatiwalaan niya ng katotohanan. Una, a charge to guard the truth. A charge to guard the truth. Verse number 20. Verse number 20. Ano po ang sabi? O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Itong word na ito, O Timothy, that word O is an exclamatory mark. It is the Hebrew letter omega. Nagbibigay ito ng bigat at nagbibigay ito at nagsasaysay ito ng endearment. Para bang pag sinabi mo, oh my dear wife. Hindi lang basta my wife, oh my wife. Ito'y exclamation. Ito ay nagbibigay ng, kumbaga sa ulam, ito ay nagbibigay ng special na lasa, nagbibigay ng diin, nagbibigay ng tamis. So ito ay bilang si Pablo na kamanggagawa na Timoteo. Hindi lang basta sila magkamanggagawa, si Timoteo ay anak sa pananampalataya ni Pablo. Marami at matagal silang nagsama sa ministry at nahandoon ang espesyal na lugar ni Timoteo sa puso ni Apostol Pablo. Kaya ganun na lamang ang kanyang pag-address kay Timothy, Oh Timothy, Oh, Timothy. At ito ay nagbibigay ng bigat at oo, nagbibigay din naman ng tamis. Ano ang sabi ni Pablo kay Timothy na kailangan bigyan ng bigat, na kailangan bigyan ng matinding pansin? Ang sabi ni Pablo ay ito, keep that which is committed to thy trust. That word keep, ang ibig sabihin is to guard. Ang ibig sabihin is to preserve. Hindi lang basta i-keep na itago, kundi i-keep na bantayan. I-keep na ipreserba. Bantayan mo na walang makakuha, bantayan mo na walang magdagdag, na hindi ito makontamina. Timothy, keep. At ano naman ang kanyang dapat bantayan? Well, una, bakit niya dapat bantayan? Because there is an immediate threat from false teachers. Malinaw, sa 1 Timothy, there are false teachers in the church. Kaya si Timothy ay may trabaho, hindi lamang si Timothy, ang bawat Kristiyano, hindi lamang ang bawat Kristiyano, kundi lalo na ang mga tinawag ng Panginoon sa gawain bilang mga pangunahing tagapangaral, tagapagpakain ng salita ng Diyos sa mga tupa ng Panginoon. We must keep the truths of God. We must guard it. We must preserve it. Marami hong mga manggagawa ho ngayon sa iglesia, ang binibigyan nila ng pangunahing atensyon ay ang aktibidad. Ang binibigyan nila ng pangunahing atensyon ay ang entertainment. Naalala ko ho, nung minsan ako'y umattend sa isang gawain na nagsalita ang isang Amerikano at siya ay youth pastor. Ang kanyang pagiging pastor ay particularly sa mga kabataan sa iglesia. At sa kanyang pagsasalita, sinasaysay niya ano bang ginagawa nila sa youth ministry. At alam niyo ho, hindi ko natatandaan na binigyan niya ng pansin ang malalim, seryoso na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang binigyan niyang pansin, alam niyo kung ano? Activities. At isa sa mga natatandaan ko, sinabi niya ito, the crazier, the better. Ano yung crazier? Pag mas lalong sasabihin ko ito sa mabuti, sa positibong mas puno ng kalokohan, mas masaya. Activity na mas masaya. At yun ang sinasaysay niyang susi para sa ministry ng mga kabataan. O mga kapatid, hindi ko sinasabing masama ang activity.
Hindi ko sinasabing walang lugar yaan sa gawain, but what I'm saying is, ang punto, ang konsentrasyon sa gawain ng Panginoon, whether youth pastor man o ano ang kanyang posisyon, lalo na kung pinagkatiwalaan sa pagtuturo ng salita ng Diyos, he must guard the truth. Bantayan ang pinagkatiwala sa Kanya. That word, that which is committed to thy trust, is actually one word sa Greek. Ibig sabihin is deposit. Para bang nag-deposit ka sa bangko? Halimbawa, kung si Brother Gab ay merong 30 million pesos, halimbawa lang, diniposito niya sa bangko. Sino ngayon ang may obligasyon na mag-ingat noon? Ang bangko. Obligasyon nila. Kaya merong mga gwardya, kaya merong vault, binabantayan, inaingatan yung ano na yun, yung pera na yun. At pag dating ng panahon kapag kukunin na ni Brother Gab, hindi dapat kulang. Actually, dapat nga merong pang interest. So, nahandoon ang pagbabantay. Keep or guard that which is deposited, the truth that was deposited unto you. Ano ang pangunahing kailangang bantayan ng mga manggagawa? Ang katotohanan. At sa dami ng katotohanan sa salita ng Diyos, kung merong isang partikular na katotohanan na kailangan bigyang patuloy na pansin at pagbabantay ng bawat manggagawa, ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. Actually, may mga komentary na nagsasabing ang tinutukoy dito ni Pablo kay Timothy is the truth of the gospel, particularly sa 1 Timothy chapter 1. Buksan lang ho natin sa chapter 1 verse 11. Dahil ginamit din ni Pablo ang katagang ito. Ang sabi niya, chapter 1 verse number 11, according to the what? The glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. And it's almost the same words. Pinagkatiwala sa akin. At ito ring ebanghelyong ito ang daladala ni Timoteo. Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse number 3, ang sabi, for our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. Ang aming pagtuturo, ang aming pangangaral, hindi ito pandaraya, hindi ito karumihan, hindi ito panloloko. Verse 4, sabi ni Pablo, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak. Hindi kami nandadaya, hindi kami nanloloko, kung hindi kami na pinagkatiwalaan ng ebanghelyo ng Panginoon, ito yung aming ipinapangaral. Not to us pleasing men, but God, which trieth our hearts. So sa lengguwahe ni Pablo, paulit-ulit, ang pinagkatiwala, yes, ang katotohanan ng Panginoon. So particularly, kung meron na nangunguna sa listahan ng katotohanan, ay walang iba kung hindi ang katotohanan ng Ebanghelyo. Kailangang siguraduhin ni Timothy, and by application sa atin ng mga manggagawa sa iglesia, maging sa panahon natin ngayon, and more extended application, kailangang siguraduhin ng bawat Kristiyano na binabantayan natin, na iniingatan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi wala hong humpay ang pag-atake dito. Mula pa lamang ng pasimula sa unang mga taon ng iglesia ng ating Panginoong Jesus, sa first century Christianity, ay meron ng mga false teachers na umaatake sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi nila, at kadalasan, hindi nila dinideny ang ebanghelyo, kadalasan ang ebanghelyo ay pinipilipit. At sa dalawang paraan, pinipilipit na ito ay nadagdagan, pinipilipit na ito ay binabawasan. At ito ay parehong naranasan ng mga iglesia sa panahon mismo ni Apostol Pablo. Hindi naghintay ng matagal ang dyablo na magpanim ng mga pilipit na ebanghelyo. At ang atake sa ebanghelyo ay laging naririyan hanggang sa panahon natin.
Bigyan lang natin ng example sa Galatians chapter 1. This is an attack to the gospel by adding to the gospel. Galatians chapter 1, ang sabi ho ni Pablo sa verse number 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Ang bilis nyo namang maalis. Anong ibig sabihin ho ni Pablo? Hindi ibig sabihin niyang hindi na sila umaattend sa church. Sila'y patuloy pa rin umaattend sa church. Pero ang usapan is what? Called you into the grace of Christ unto another gospel. Sa ibang ebanghelyo. Pero ang sabi ni Pablo, which is not another. Ano ibig sabihin noon? Wala namang ibang ebanghelyo. Again, ang ibig sabihin ng ebanghelyo, mabuting balita. At sa context ito, mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Wala namang ibang mabuting balita. Iisa lang. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi ito ibang ebanghelyo, pero ang sabi niya, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert. And that is the word to twist, to wrest. Parang wrestling, twisting, to pervert the gospel of Christ. Doon yung kanilang pag-twist. At paano nila ito twist? Dinadagdagan nila. Sinasabi nila na kailangan mo, hindi nila sinasabing hindi mo kailangan si Kristo. Kailangan mo si Kristo. Pero dagdagan mo. At anong dinadagdag ng mga Judaizers na ito? Dinadagdagan nila ng pagtupad sa kautusan. Kaya nga ho ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia na kung sila ay tinutupad nila ang kautusan at ang punto noon ay tinutupad nila ang kautusan para maligtas, sila ay itinuturing pang may utang sapagkat walang perpektong makakasunod at walang maliligtas sa pamagitan ng pagsunod. And that is also the point na sinasabi sa chapter 5. Tingnan natin sa chapter 5 verse 2. Chapter 5 verse 2. Ang sabi niya ito, Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. So again, isa ito sa mga paborito kong example ng pangangailangan ng pag-iinterpreta ng talata na kinukonsidera ang konteksto. Kasi pag hindi mo kinukonsidera ang konteksto, sa madaling salita ito, pag tuli ka, patungo kang impyerno. Well, that is not the case. Tuloy lang natin ang basa, verse 3. For I testify again to every man that is circumcised that he is debtor to do the whole law. Yung pagpapatuli na yun ay pagpapatuli bilang pagsunod sa kautusan. At bakit nila ginagawa? Para maging katanggap-tanggap sila sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, Christ shall profit you nothing. Kaya malinaw ho mula sa pag-aaral, and I hope you remember sa pag-aaral natin sa book of Galatians, we cannot mix our work with the grace of God when it comes to salvation. At sabi nga ni Pablo, if this by grace, then it is of no more works. And it is by works, then it is no more grace. Hindi pwedeng it should be, if it is not 100% God's grace, it is 100% man's work. If it is by man's work, walang makakatupad. Hindi pwedeng paghaluin. Kaya ano ang babala ni Pablo sa mga taga-Galacia? Balik tayo sa chapter 1, verse 8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sabi ni Pablo, kami man o anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo. Well, saan mo ikukumpara? Doon sa ipinangaral na nila. Well, saan natin makikita ngayon yung ipinangaral na nila? Nasa salita ng Panginoon.
na ang sabi, Christ died for our sin and was buried and rose again the third day. At ito ang ebanghelyo at ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang sumasampalataya at sinumang magtuturo ng ibang ebanghelyo ay matakwil. So malinaw, kailangan ho nating bantayan, kailangan ho nating ingatan ang ebanghelyo mula sa mga nagdadagdag dito. Hindi lang nagdadagdag, meron ding nagbabawas. 1 Corinthians chapter 15, buksan po natin. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 12. 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Naalala ko lang ho, nakapakinig ako mismo ng pangangaral ng isang pastor na Baptist. Dinadagdagan niya ang ebanghelyo. Anong dinadagdag niya? Si Kristo daw ay napunta sa impyerno at nagdusa para sa ating mga kasalanan. At ito mismo yung mga hindi ito yung eksaktong salita niya, pero ang itong ibig niyang sabihin, kaya daw marami ang hindi sumasampalataya, hindi naliligtas ngayon, kasi hindi daw natin sinasabi yun. Ginawa niyang part ng ebanghelyo ang isang maling pagkaunawa sa ilang mga talata sa Biblia. Well, subtracting 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you? Nasaan ito? Nasa labas? No. Nasaan ito? Nasa loob ng church ng Corinth. How say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. At ito ho ang trajectory ng mga liberal theologians. At isa sa mga tanda nila ay they deny any and every miraculous. Kanilang iniaalis, kanilang hindi tinatanggap ang anumang mga bagay na mamirakulo. At isa sa pinakamatinding mirakulo sa bagong tipan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At kung i-deny mo ito, then wala nang saysay ang pananampalatayang Kristiyano. So there are those who twist the gospel by adding to the gospel. There are those who twist the gospel by subtracting from the gospel. At ang bilin ni Apostol Pablo kay Timothy, Timothy, keep, guard, preserve, bantayan natin, ingatan natin, maging mapagmatsyag tayo. Bakit po? Sa dalawang binasa natin, sa Galatians and sa 1 Corinthians, ang pangunahing nagiging kalaban sa ebanghelyo ay nasa loob, hindi nasa labas. At marami ho ngayon mga kapatid, at marami pang form ito sa panahon ho natin ngayon. Actually, listen, meron pang kung di ako nagkakamali, ang pangalan niya ay si Rob Bell. Si Rob Bell ay pastor ng, kung di nagkakamali, ng March Hill Church, na supposed to be ito ay isang Christian church, isa sa pinakamalaking evangelical church sa Amerika. At alam niyo ho, ngayon dinideny niya na ang ebanghelyo. Actually, sangayon sa kanya, hindi mo na kailangan si Jesus. Actually, ang sinuturo niya, lahat maliligtas, maging si Satanas isang araw maliligtas. A form of extreme universalism, hyper-universalism. And this is supposed to be a Christian teacher. O mga kapatid, bantayan natin, ingatan natin ang ebanghelyo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. A charge to keep the gospel. Number 2, a charge to avoid error. A charge to avoid error. By the way, ayoko hong makalimutan, sorry, nalaktawan ko yung isang punto. Hindi lamang ho natin iingatan ng ebanghelyo sa pamagitan ng kahigpitan sa doktrina.
And we must be strict pagdating sa doktrina, lalo na sa Ebanghelyo. Pero kailangan nating ingatan ng Ebanghelyo maging sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Philippi, to live a life, let your conversation as it becometh the gospel. Isang pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, again, we must be protectors of the gospel. Number 2, a charge to avoid error. So, meron tayong iniingatang katotohanan. At hindi lang basta pag-iingat ng katotohanan, kailangan nating layuan ang kasinungalingan o kamalian. Sabi niya again sa verse 20, 1 Timothy chapter 6, O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings. Well, actually, isa sa paraan ng pag-iingat sa Ebanghelyo, isa sa paraan sa pag-iingat sa katotohanan, ay ang pag-iwas sa mga kamalian. Avoiding profane and vain babblings. The word profane meaning wicked, and the word babblings can pertain to fruitless discussion. Mga walang saysay na pag-uusap, walang saysay na pagtatalo, walang saysay na diskusyon kung ano-ano ang pinag-uusapan, at ito'y palayo at palayo at palayo at palayo sa Ebanghelyo. Alam niyo, may panahon, somewhere around 1700s, na ang mga theologian, alam niyo, isa sa pinagtatalunan nila, ilang anghel ang pwedeng sumayaw sa tuktok ng karayom. Pinagtatalunan. And again, mga kapatid, ito'y hindi in-reveal ng salita ng Panginoon. At kung hindi tayo mag-iingat, pwedeng sipsipin ang lahat ng ating lakas, panahon, ng mga walang katuturang mga usapan. Yes, may mga patotohanan na kailangang ipagtanggol. May mga katotohanan talagang kailangang upuan at bigyang panahon at pag-aralan at bantayan, like the gospel na ating napag-aralan. Pero meron mga bagay na walang katuturan. Naalala ko ho, it might be 5 years ago, naimbitahan ako sa isang okasyon para mangaral ng Ebanghelyo. At doon pala sa okasyon na yon, merong iba pang mga kapastoran mula sa ibang mga churches. And syempre, pagkatapos ng pangangaral, doon, nakikipag-usap ka, nakikipagkilala ka, nakikipag-fellowship ka. At yung isang pastor doon, ipinasok niya, ewan ko kung nahagip niyo yung blood moon. Blood moon. At kukuha sila ng mga talata, pinapatunayan blood moon, blood moon, blood moon, blood. Wala na silang ibang pangangaral kung hindi blood moon. So again, these are fruitless discussions. Hindi itong first time na sinabihan ni Pablo si Timothy sa chapter 4 verse 7. 1 Timothy chapter 4 verse 7, ang sabi ni Pablo ho ay ito, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Refuse mo, tanggihan mo itong mga masasama at mga old wives' fables. Now, hindi ho inaatake ni Pablo ang mga matatandang asawang babae. Kung hindi sa kultura noon, ang mga babae kadalasan hindi nagkakaroon, ang mga kababaihan kadalasan walang edukasyon at meron lang silang salit-saling sabi. Para bang yung mga sabi ng lola ko, kailangan daw bago lumubog ang araw, umuwi na kasi baka makaapa ka ng duwende. Yan. Example ng old wives' fables. At ito, ang sabi ni Pablo, refuse, avoid, iwasan. At isa sa mga paraan ng pag-iingat natin ng katotohanan ay ang pag-iwas sa kasinungalingan o sa kamalian. Sa Titus chapter 3 verse 9, sabi ni Pablo kay Tito, but avoid foolish questions and genealogies and contentions and striving about the law, for they are unprofitable and vain. Again, may mga bagay na kailangan talagang pag-usapan. May mga katotohanan na kailangang upuan. Pero merong mga usapan na kailangang layuan dahil hindi ito magbubunga ng kabanalan
At ito ay makakasira pa sa katotohanan. So avoid. Yes, we must make believers aware kung merong mga error. Kagaya kayo ng umaga sa ating Sunday School, binigyan natin ng pansin yung iba't ibang mga theodicy, yung mga idea about theodicy, explaining the relation between God and evil na fatally flawed, na hindi sang-ayon, hindi lapat sa mga tinuturo ho ng Biblia. And we must discuss those para maging aware tayo. Pero hindi ho pagbuhusan, pag-ubusan ng panahon at actually lalong hindi ma-dedicate doon ang ministry o maakay tayo sa paniniwala sa mga kamalian na yun. So anong utos muli ni Pablo kay Timothy? Avoiding profane and vain babblings. Avoid it. Huwag mong puntahan, huwag mong samahan. Alam niyo ho, isa sa mga matunog ngayon sa maraming mga Baptist churches diyan sa bayad ng Kamaynilaan. Hanggang dito, may nakakaabot ho yan. Si Jesus ay Baptist. Avoid. Actually, si John the Baptist daw ay Baptist. At sigurado ako, ang sabi pa ng isang Baptist na pastor, si Jesus ay Baptist kasi nagbabaptize siya. Well, sabi ko, si Soriano ay Baptist din. Kasi ang Iglesia ni Cristo ay Baptist din. Kasi nagbabaptize din sila. At doon ho, ang mga marami at inuubos nila ang kanilang panahon para sa mga bagay na ito. At kamakailan na balitaan ko na may pagbabanta sa mga estudyante sa Bible School. Pag hindi ka doon niniwalang si Jesus ay Baptist, baka bumagsak ka. O mga kapatid, avoid. Sabi nga ho ng isang teacher ko, to make Jesus a Baptist is not to exalt Him, but to bring Him low. Ang pagsasabing si Jesus ay Baptist ay hindi pagtataas kay Jesus, kundi pagbababa sa Kanya. Well, that's a discussion for another time. Nevertheless, let us avoid ang mga walang kabuluhan na katuruan. Number next, ang sabi ho ni Pablo, and, not just vain babblings or profane and vain babblings and oppositions of science falsely so-called. Again, ang hindi ho maingat na nag-handle ng salita ng Diyos ay kukunin agad ang verse. Ay, kita mo na, ang Bible at ang science magkalaban. Well, mga kapatid, just look at history. Karamihan ng mga historically speaking, ng mga nakaraang hundreds years, mga father of sciences, karamihan ay mga mananampalataya. Science is not against Bible. Ang key dito, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, science falsely so-called. That adjective, falsely. Ano bang ibig sabihin ng word na science? Ano ibig sabihin ng word na science? Ano bang ibang word sa science? Knowledge. And that's simply word knowledge, kaalaman. At ang sabi ni Pablo, avoid oppositions of knowledge falsely. False knowledge. Mga maling kaalaman. Marami ho na mga tagapagturo ng Bible na nagsasabing this pertains to an early form of agnosticism. A higher form of knowledge, mystical knowledge, na kailangan ito'y para nakareserba sa mga elite believers, na nire-reveal lang daw ng Diyos na, halimbawa sa Bible, sa Revelation, ang sabi may pangalan na hindi nakakaalam at walang nakakaalam at binigyan ng bagong pangalan ng Panginoon. At merong mga group ang sabi, binulong sa akin ng Diyos yung pangalan. Again, these are false knowledge. Ang sabi ho ni Pablo kay Tito sa Titus chapter 1 verse 14, not giving heed to Jewish fables and commandments of God that turn from the truth. Ano ang ating pamantayan kung ang isang sinasabing katotohanan ay hindi pala totoo? Ano ang ating pamantayan kung ang isang ideya ay mali pala? Well, ibabase natin ito sa salita ng Diyos. Anything and everything that turn from the truth of the Word of God is false science. That is false knowledge.
Ang sabi ng Isaiah 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So hindi ho laban ang siyensya sa Biblia. Ang ating mga estudyante, kung kayo interesado sa siyensya, so go! What will science reveal? It will reveal the glory and the majesty and the wisdom and the power of God in creation. Pero kung dadalhin ka nito sa maling paniniwala ay ang bihira, medyo magkamuka yung unggoy at tao. Galing ang tao sa unggoy. Hindi ho agad ganun. Hindi ho agad yun. That is false knowledge, false science. Pero nakakalungkot ho ay ito. Tuloy natin ang basa sa verse number 21. With some professing have erred concerning the faith. I could just imagine ang damdamin ni Apostol Pablo nung sinabi niya ito. Merong mga tao na nagpakilalang Kristiyano, merong mga tao maaaring nakahalubilo pa ni Apostol Pablo sa ministry at sa church, maaaring mga taong napangaralan pa mismo ni Apostol Pablo, false knowledge. Ang ibig sabihin, tinanganan nila. Nakarinig sila ng mga high-sounding na knowledge na kontra sa salita ng Diyos. Anong ginawa nila? Binitawan nila ang salita ng Diyos. At tinanganan nila ang mga maling katuruan, ang mga kontra sa katotohanan. At sinasabi na sila ay Kristiyano na nawala ang pagiging Kristiyano. Hindi natin sinasabi na sila ay tupa pero naging baka o kalabaw. No. Sabi ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 2 verse 15, they went out from us because they were not of us. For if they have been of us, they would have certainly continued with us. Kung iniwanan nila ang pananampalataya kay Kristo, it means na hindi talaga sila tunay na sumampalataya kay Kristo. So ang punto, there is a true danger. There is a true danger. Kaya ganoon na lang ho paulit-ulit ang ating sinasabi. Church gathering is essential. Why? Because in the gathering of the church, napapangaralan tayo ng katotohanan. Nandoon ang pag-iingat sa mga mananampalataya sa isa't isa. And we are reminded to avoid these errors. It is a means of God for our preservation. So we are charged to avoid errors. We must keep the truth, keep the gospel, guard the gospel, and avoid errors. And lastly, let us end with this. This is a fitting end sa 1 Timothy. Grace be with thee. Actually, pag titignan niyo yung word na thee, dyan, is plural. That's ang tingin ko mas tamang translation, grace be with you all. There should be that word all. Hindi lamang kay Timothy, kundi all in the church. Sapagkat hindi lamang ang pastor ang membro ng iglesia. Ang lahat sa iglesia ay nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. At ang lahat patungkol sa buhay ng iglesia, ang lahat patungkol sa buhay ng manggagawa, ang lahat patungkol sa lahat ng kalalakihan, kababaihan sa buhay ng iglesia, ang mga nag-a-aspire na maging lingkod sa iglesia, ang mga balo sa loob ng iglesia, ang mga problema sa loob ng iglesia, maging ang mga false teachings na kailangang ayusin, alisin sa loob ng iglesia, ang lahat patungkol sa buhay ng iglesia ng ating Panginoong Kristo is only by the grace of God. Hindi ito kaya ng lakas ng tao. Hindi ito pwede sa karunungan lamang ng tao. Ito ay sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hindi sinabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, naturuan na kita, kayang-kaya mo na yan. No. Timothy, you need the grace of God. Ang lahat ng pastor ay nangangailangan ng biyaya ng Panginoon.
Hindi nakaasa sa sariling talino, hindi nakaasa sa sariling lakas, hindi nakaasa sa sariling programa, hindi nakaasa sa biyaya ng Diyos. Are we not familiar? Sinabi ni Pablo, "Oh, but by the grace of God, I am what I am. And the grace of God which was bestowed upon me was not in vain, for I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." At sabi nga ho natin, hindi lang ito kay Timothy. This is plural. This is to all believers. Sa buong iglesia ng ating Panginoong Kristo, kasama ang manggagawa at lahat ng mananampalataya, we must live we live our Christian life only by the grace of God. So mga kapatid, sa atin hong pag-aaral, sa maraming paraan, nahamon tayo. I hope sa maraming paraan, nakita natin na meron tayong mga pagkukulang. Sa maraming mga utos, meron tayong mga kailangang tupdin, kailangang bantayan, kailangang ingatan, kailangang paglabanan. At huwag nating tingnan ang laki ng ating sariling muscle, ang dami ng ating kaalaman. Ang ating tiwala at ang ating pag-asa. At ito'y magagawa lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Grace be with thee. Let's pray. Panginoon naming Diyos, salamat po. Salamat sa iyong paggabay sa amin sa isang taon o higit isang taong pag-aaral sa 1 Timothy. Panginoon, biyaya mo ito. Sa iyo ang papuri. Sapagkat sa iyo galing ang katotohanan. Salamat sa pagtuturo mo. Salamat sa paalala mo, O Panginoon. Salamat sa rebuke mo. Salamat. At tulungan mo kami, Panginoon. Paalala mo sa amin kung gaano kami kahina na mga utos sa mga salita mong ito ay hindi namin kayang gawin sa aming sarili. Kailangan namin ng biyaya mo. Ang mga pamantayan na iyong inilagay, ang iyong kalooban sa iyong iglesia, ay hindi matutupad sa lakas ng tao, kundi sa biyaya mo. Lord, salamat po sapagkat kasama ka namin. Salamat po sapagkat nariyan ang iyong biyaya sa amin. Lord, aming hiling maging sa gitna ng pandemyang ito, tulungan mo kami na maisabuhay ang mga katotohanan na aming napag-aralan. Naging ang katotohanan ngayong gabi na aming ingatan ang Ebanghelyo at iwanan, layuan ang mga walang katuturan na mga maling katuruan. O Panginoon, muli, Ikaw pong humawak sa iglesyang ito. Mahabag ka sa akin bilang manggagawa na inilagay mo. Kung yung loobin, Panginoon, sa mga darating na panahon, tumawag ka pa ng mga dagdag na manggagawa sa iglesyang ito. Magligtas ka pa pong patuloy. Nawa, O Diyos, masumpungan mo kami na nagsusumikap na sundin, gawin ang iyong kalooban sang-ayon sa iyong salita. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin nihiling. At lahat ng papuri ay sa iyo namin ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Dahil po ay umawit sa Panginoon.